Eto, mga kababayan, mga DDS, gusto nyong asaran? Lalo kayong maaasar. Pero yung asar natin, may katotohanan. Eto na, mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan. Ano nga ba ito? Kitty Duterte naghinagpis? Kitty Duterte naglabas ng sama ng loob? Bakit? Ito po ang nangyari kay Digong. Post po yan ni Veronica Kitty Duterte, mga kababayan. Ayan po. Naglabas ng sama ng loob. Naghihinagpis. Nangungulila. Nagluluksa. Lahat na. Sabihin nyo na. Tingnan ninyo. Kita nyo, mga kababayan. Kitty Duterte. Nag-post na. Mga DDS, anong reaksyon ninyo? Kay Kitty na mismo galing yan, Kitty Duterte. 5 hours ago, Kitty Duterte. Ayan. Post niya patungkol sa tatay niya. Ayan. Ma'am Jazz, maraming salamat dyan. 300 yen super sticker. Thank you so much po. Ayan na, basahin natin. Ma'am Lily Tunini, Ma'am Lily Cha. Ayan, basahin natin Kitty, Veronica Kitty Duterte. Kakagising mo lang tapos ito mapapanood mo. Nakakasama ng mood. Hindi naman siguro ganun kasama si Dada para gawa ng ganito. Yeah? Isipin ninyo hindi naman siguro ganun kasama. So ibig sabihin masama nga. Kasi hindi naman siguro ganun kasama. So may pagkamasama nga talaga. Naglabas po at nagpost po. Kitty Duterte Veronica Kitty Duterte 5 hours ago. Ayan, pinos. Ano nga bang laman ng video? Lazada, putang ina. Lazada nakalagay. Ito po ang post, mga kababayan. So basahin natin yung mga komento ng mga bobo at tangatangang DDS dyan. Ito, mga salbahe kayo, kahit pumayat si Tatay Digong, malakas ang isip niya at puso. Kayo mga walang hiya dyan, mauna pa sa matanda. 3 na lang na 3 na ang namatay noon sa ginawa nila ganyan. Don't forget. 'Di ba? Bakit may mga taong masama kung sa kanila ang nangyari kay Tatay Digong? Masaya kaya sila? Hindi, actually ito hindi po mangyayari yan sa mga tao kasi hindi naman po sila katulad sa kasamaan ni Digong. Ngayon, sasabihin bakit daw may mga taong ganyan kung sa kanila daw mangyari? Malabo pa sa tubig kanal na mangyari sa mga tao yan. Ma'am Marilyn Habanera. Malayo. Malabo pa sa tubig kanal mangyari sa tao yan. Kasi wala pong tao sa Pilipinas na hayop at kasing demonyo ni Digong. Mga kababayan, walang tao. Sabihin ninyo sa akin, sinong tao sa Pilipinas na singtulad kay Digong? Wala. Kaya never mangyari kay Digong yan. Yung pumayat, butot balat, tapos isang bulati na lang pipirma, mamamatay na. Walang taong gagaya kay Digong. Bakit? Si Digong lang, only in the Philippines ang nakakagawa niyan. 30,000 ka-adik pinatay without due process. At ang mga ebidensya daw, sabi ni Chief Justice Maria Lourdes Sirino, na manufactured evidence, yung baril na ang pinatay, kanan ang gamit, naging kaliwete, at yung baril na ginamit sa Bulacan, yun din yung baril na ginamit sa Parañaque at sa Caloocan, manufactured evidence. Only Duterte can do that, no one else. Di ba? Sunod, hayaan mo lang sila, Miss Kitty, dahil kung sino man ang gumawa niyan, tandaan mo may karma yan. Adik kasi ang taong galit kay Tatay D. Wow, adik. Adik lang daw ang galit kay Tatay D. Nako, mga kababayan, maniwala ba kayo? Adik lang ang galit kay Tatay D? Paano yung mga pamilya ng mga sabungero? Paano yung teacher na pinadampot niya na
Sinabing kung sinong makapatay sa kanya. Ang lakas ng loob nga. Ma'am Jazz, maraming salamat sa iyong 190 super sticker. Thank you so much po. Sabi nga ni Pulong kay Risa Hontiveros, Risa Hontiveros, huwag kang maging balat sibuyas. Kapag kayo bumira, okay lang. Kapag vlogger ang bumira, kinakasuhan mo. Huwag balat sibuyas. Pero ulitin ko lang, bakit nung si Digong merong teacher na nagpost, sinong makapatay kay Duterte, bigyan ko 50 million, ba't pinadampot ng NBI? Hige nga? Ito mga kababayan, akala ko ba na wag daw balat sibuyas si Risa Hontiveros according kay Pulong. Pero yung tatay niya noon na mayroong teacher nagpost, sinong makakita kay Duterte at makapatay, bigyan ko 50 million. Pinadampot ng NBI. Ma'am Jazz, maraming salamat sa yung 1,000 yen super sticker. Thank you so much. Di ba? Grabe talaga mga tao, napakasama, nabulag na sa pera. Ng bayan, may karma din kayo. Nako, eto na nga mga kababayan. Nagpost po si Kitty Duterte. Naghinagpis, nagluksa at nangungulila. Kakagising mo lang tapos iba ang mapapanood mo, heartbroken, nakakasama ng mood. Hindi naman siguro ganun kasama si Dada para gawa ng ganito. So ibig sabihin, masama nga. Mega love shoutout Sir Arnie. Sabi ko sa inyo, Digong, pinos ni Kitty, nahimlay, ang tawag dyan, mga kababayan. Di ba mga DDS tudubira sa akin? Paki-comment si Kitty mismo nag-post niya, no? Nakahimlay na. Nakahimlay. Ayan. Pinost ni Kitty. Wawa. Dada daw. Hindi naman daw ganun kasama si Dada. May mga bubong DDS pa nga nagko-comment nito. Dami-dami. Through the rescue. Diba? Ngayon, ang reaction ng mga DDS, hayaan nyo na lang. Yung gumawa ng ganyan, napakasama. Pero hindi nila naisip na si Bato de la Rosa nag-post ng fake news patungkol dun sa estudyante. Diba? Nag-post ng fake news patungkol dun sa estudyante na pinagtanggol si Sara. Mga DDS, wag na kayong magtaka kung may gumawa ng ganyan kay Digong na picture na nakahimlay, nakabarong, na post ni Kitty. Kasi nga DDS lang naman gumagawa ng ganyan. Sana bumaba pa ang buhay niya para mas mahaba pa ang pagbabayaran niya sa mga kasalanang ginawa niya. Sabi ni Bernadette Pasqua. Nako. Si DDS sa sinabi ni Elizabeth. Ito. He is okay. But he is so thin. Skin and bone. Putang ina. Ay, Diyos ko talaga. Healthy daw, hindi na umiinom ng gamot. Ang tanong, si Digong lang ang ayaw uminom ng gamot. Kasi nga, sabi nga, mamaya pag-usapan natin, sabi ni Harry Roque. Sige, isunod na natin. Mga kababayan, healthy. Healthy. Pero skin and bone. Ngayon healthy yan Ito, isunod natin.